Ipapasok ko na yung aking mga alaga sa kanilang kulungan. Mayroon talagang isang pasaway na manok, ayun oh. Ayun lumapit. Ayaw talaga lumapit. Nasa kulungan na silang lahat. Meron akong gagawin pang isa. Hahakot ako ng panambak sa kalsada kasi hindi ko may pasok yung sasakyan. Lumulubog yung gulong. Tara. Holy moly, moly, moly. Papasok sa amin. So galing dun sa labas, tinatambakan ko ng mga pinagtastasan na mga pader. Kagaya niya no. Meron akong itinambak. So aalis ako ngayon, kukuha pa ako ulit ng panambak. Tuwing umaga, pinagtsatsagaan kong hakutin yung mga panambak at tinatapong ko rito sa kalsada. Kaya mula rito sa main road, na ipapasok ko na yung sasakyan palapit dun sa gate namin. So pag naatambakan ko na yan, gagawin ko na naman yung sa loob ng bahay para doon ko na maigrahe yung aking sasakyan. Ang hirap kasi pag dito sa labas daming mga dumadaan mga bata, baka mamaya mapagtripan at gasgasin yung pintura, magastos pa naman. Doon lang ako hahakot. Malapit lang. Wala pa 1 kilometro. Tsaka hindi ko naman kinakargahan ng marami yung sasakyan kasi mabigat din. Kawawa rin yung suspension ng kotse. So, magkakot. Kasi kung hindi ko muna tatambakan ng mga tinastas na mga pader, yung mga bato-bato, mga pinagtastasan ng mga mga hollow blocks, diretso kung tambakan ng lupa, lulubog Tsaka pag umulan, aano rin ng tubig baha yung mga lupa. Kaya gagawin ko muna mga bato-bato nakalagay sa sako, tapos hinihili-hilira ko, parang pinapile ko lang ng maayos para kung pag natambakan ko na lahat ng mga bato-bato na ganun, yun, pwede ko na sa tambakan ng lupa, tapos didikdikin para pag magbaha o umulan man, hindi siya may kakapitan yung mga lupa. Kasi yung lugar namin daanan talaga ng tubig, gawa nung kami ang nasa dulo. Kaya pag ang tubig galing sa taas, ang buhos ng tubig, yung volume ng tubig na pupunta sa amin, lalo na wala pa akong pader, doon talaga dumadaan sa harapan namin. Fernando! So, konting tiyaga lang, total wala naman akong ginagawa. Kaya tiis-tiis lang. Wala naman kasing perang ipambabayad sa tao, o edi yung ipambabayad sa tao na gagawa, ako na lang. Dito ako kumukuha ng panambak.
panambak doon sa aming sa aming daanan. Medyo malalim kaya yung panambak na to. Tapos pag natapos to, aabutan ko na lang yung nagbigay sa akin ng panambak kasi hindi niya naman binibenta. So ito mo lang gagawin ko ngayon, kukuha ako ng panambak. Kailangan ko ng panambak na mayroong mga bato-bato kasi maputik yung daanan namin. So kailangan ko mayroon siyang mga bato, hindi lahat lupa. Para pag natampakan ko na siya ng mga bato-bato, saka ko siya latagan ng lupa. Pagkatapos ng lupa, didikdikin at lalagyan ng graba sa ibabaw. Pagkalagyan ng graba, bago patungan ng semento. Para pag umulan man, hindi basta-basta malalim. Yan yung kinukuha kong panambak. May mga graba, tsaka mga durog na bato. Kasi kailangan ko yan dahil dun sa kanyang kalsada. Kapag pinatungan ko na siya ng lupa na may mga bato-bato at nadikdik na, hindi siya lulubog kahit papano. Pauwi na ako. Loaded na yung likuran ko. Mabigat na, medyo lumulubog na yung likuran ng kotse. Papauwi na ako sa amin. Naka isang trip pa lang. Tapos yung mga bato-bato itatambak ko dun sa medyo lumubog na daanan.